You're so hot with this uniform. Pagkasabi ni Tristan ay kaagad niyang sinira ang damit na suot ng dalaga. Bakit mo sinira? Tanong ni Joyce dahil hindi niya inaasahan na gagawin yun ng binata. Papalitan ko na lang kahit ilan pa. Sagot na Tristan at kaagad na sinunggaban ang leeg ni Joyce. Hinalikan niya iyon. Masasabi ni Tristan na ito ang pinakagusto niya sa lahat. Sobrang kinis ng leeg nito na talagang pinanggigigilan niya. Hindi siya tumitigil hanggat walang naiiwang pamumula sa balat nito. Napaungol si Joyce dahil sa ginagawa sa kanya ng binata. She's craving for this. Simula noong makilala niya ang binata ay talagang nagugustuhan na niya ang ginagawa nila palagi. Hindi maintindihan ni Joyce ang nararamdaman niya. Ngayon lang niya naramdaman na sobrang maingat si Tristan sa paggalaw sa ibabaw niya. Parang hindi na sex ang tawag sa ginagawa nila. They made love o baka nag-a-assume lang siya. Walang sinayang na sandali ang dalawa dahil buong gabi nilang pinagsaluhan ng isang mainit na tagpo. At sabay na narating ang paraiso na sila lang ang nakakaalam. Habang nasa ospital ay nakatanggap ng tawag si Arthur mula sa kanyang mga tauhan. Boss, alam na namin kung nasaan ang anak ninyo. Pagbigay alam ng isa sa mga tauhan ni Arthur. Siguraduhin niyo na tamang impormasyon na ito dahil malilintikan kayo sa akin kapag palpak na naman kayo. Sigaw ni Arthur sa mga tauhan niya bago nito ibinaba ang tawag. Lumapit si Arthur sa kanyang asawa. Hindi pa rin ito nagigising at naiinip na siya. Narinig mo yun, Laura? Nahanap na daw nila ang anak natin. Siguro naman magigising ka na. Gumising ka na dahil hinihintay ka na ng mga papeles na pipirmahan mo. Kausap ni Arthur sa kanyang asawa. Kinabukasan ay masakit ang buong katawan ni Joyce Ann. Wala na sa tabi niya si Tristan. Hindi niya maintindihan ang nangyari sa kanila kagabi. Pakiramdam niya ay they made love last night. Ramdam niya sa bawat haplos at pagsamba ng binata sa katawan niya. Masakit man ang katawan ay kaagad siyang bumangon para maligo. Marami siyang trabaho dahil may event na magaganap mamayang gabi. Paglabas ni Joyce Ann ay wala na ang binata sa loob ng condo nito, kaya nagpasya na lang siya na umalis na. Ang buong araw ni Joyce ay naging abala sa pagtulong sa kanyang mga kaibigan sa trabaho. Gabi nang nakauwi si Joyce at habang naglalakad siya papunta sa unit ni Tristan, ay may kakaiba siyang naramdaman. Pagbukas niya sa pintuan ay hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya. Si Jessica na nakikipaghalikan kay Tristan. Masyado siyang nasaktan kaya mabilis itong tumakbo papasok sa loob ng elevator. Sobrang sakit ng puso ni Joyce Ann at isang lugar lang ang alam niya na panatag siya. At alam niya na kayang makinig sa kanya. Hindi niya dapat ito maramdaman pero hindi niya mapigilan ang sarili. Malaki na ang bahagi ni Tristan sa buhay niya. Kaagad na pumunta si Joyce sa ospital. Mommy, ang sakit-sakit, Mommy. Nasasaktan po ako. Umiiyak na kausap ni Joyce sa kanyang mommy. Pero nagulat ito dahil bigla na lang bumukas ang pintuan ng ICU. Hindi inaasahan ni Joyce na darating ang daddy niya. Hindi ko na pala kailangan na hanapin ka dahil kusa ka na palang pupunta dito. Natatawang sabi ni Arthur sa kanyang anak. Daddy! Natatakot na sambit ni Joyce sa kanyang daddy. Ang laki ng pinagbago mo, anak. Siguro handa ka na ngayon magpakasal. Sigurado ako na lalong mahihibang sa'yo si Joseph. Nakangising saan ni Arthur sa dalaga habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Bogart, tawagan mo kaagad si Joseph at Jessica. Utos dito sa kanyang tauhan. Kahit si Arthur ay hindi makapaniwala sa laki na ipinagbago ng kanyang anak. Ang pakiramdam ni Arthur ay bigla siyang nanalo sa loto dahil sa wakas nahanap na niya ang anak niya. At matutuloy na ang tulong na kailangan niya. Sigurado na ang pagkapanalo niya sa eleksyon. Daddy, ayoko pong magpakasal sa kanya. Umiiyak na sabi ni Joyce. Sa ayaw at sa gusto mo'y magpapakasal ka sa kanya. Sundin mo ako dahil malilintikan ka na talaga sa... Hindi natapos ni Arthur ang sasabihin niya dahil biglang dumating si Jessica. Hindi ito nag-iisa dahil kasama dito si Tristan. Mukhang nagtataka ito dahil nandoon ang babaeng kinaiinisan niya. Daddy, bakit nandito ang babaeng yan? Tanong ni Jessica sa kanyang tsuhin. Hindi mo ba nakikilala ang pinsan mo, Jessica? Siya si Joyce Ann. Nakangitim pakilala ni Arthur. Ikaw si Joyce? Kaya pala lakas ng loob mong saktan ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Jessica sa babae. Pinipigilan lang ni Jessica ang kanyang sarili kahit na gustong-gusto nitong saktan si Joyce. Hindi sumagot si Joyce at patuloy lang ito sa pag-iyak. Ilang sandali pa'y dumating bigla si Joseph.
Mabilis itong lumapit kay Joyce Ann at niyakap nito ang dalaga. Hindi naman ito inaasahan ni Joyce Ann. Saan ka galing? Okay ka lang ba? Sunod-sunod na tanong nito sa dalaga. Hindi sumagot ang dalaga at patuloy pa rin ito sa pang-iyak. Nang dumako ang tingin ni Joyce Ann kay Tristan ay nakita niyang nakakuyom ang mga kamao nito. Para itong galit. Pero bakit naman ito magagalit? Kung kanina nakikipaghalikan pa ito sa pinsan niya. Wala nang problema. Tuloy na ang kasal. Nakangiting sabi ni Arthur sa binatang si Joseph. Finally! Nakangiting sabi ni Joseph. Joseph, magpapakasal ako sa iyo pero pwede bang hintayin muna natin na gumising si Mommy? Please, kapag nagising siya, magpapakasal ako kagad sa iyo. Umiiyak na pakiusap ni Joyce Ann. Wala na siyang dahilan para magmatigas pa. Joyce, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Naiinis na tanong ni Arthur sa kanyang anak. It's okay, hindi naman ako nagmamadali. Ang mahalaga ay maikasal kami ni Joyce Ann. Mas okay para makapili siya ng mga gusto niya para sa wedding namin. Di ba, babe? Nakangiting sabi ni Joseph. Tristan, uwi ka na ba? Tanong ni Jessica sa binata. Napatingin si Joy sa binata. Hindi niya alam na nakatingin pala ito sa kanya habang walang mababanaag na emosyon sa mga mata nito. Kaagad ding lumabas ang binata at hindi sumagot sa tanong ni Jessica. Jessica, anong ginagawa ng isang Bravo dito? Tanong ni Joseph sa babae. Relax, nagkita lang kami sa labas. Yes, my new friend. Sumabay lang siya sa akin. Nakangiting sagot nito sa binata. I need to go now. Paalam ni Joseph. Okay, iyo. Next time na natin pag-usapan ng tungkol sa kasal. Hindi na aalis ang anak ko. Makakaasa ka na matutuloy na ang kasal ninyo. Sabi ng ama ni Joyce sa lalaki. Dapat lang, dahil hindi ko din siya pakakawalan. Alis na ako, babe. Paalam ni Joseph sa dalaga. Pakaramdam ni Joyce ani masusuka siya sa pagtawag sa kanya ng lalaki ng babe. Nagagalit siya sa sarili niya dahil sa pagiging padalos-dalos niya. Hindi siya sumagot sa lalaki. Umalis si Joseph na naiinis. Sinusubukan niya maging mabait sa dalaga. Hindi siya makapaniwala na sobrang ganda nito ngayon. Kaya pala nahirapan ng mga ito na hanapin ito dahil para itong isang beauty queen. Lagi siyang nahihibang sa babae. Kaagad nitong tinawagan ng isa sa mga babae niya para mailabas ang init na nararamdaman niya sa dalaga. Hahayaan kita sa hiling mo dahil pumayag si Joseph. Pero wag na wag mo akong gagalitin. Magiging malaya ka sa ngayon. Basta tuparin mo lang ang pangako mo na magpapakasal ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Arthur sa kanyang anak. Opo, Daddy. Sagot ni Joyce Ann sa kanyang daddy. Jessica, umuwi na tayo. Yaya nito sa kanyang pamangkin. Okay po, Daddy. Sagot naman ni Jessica habang may malawak na ngiti sa labi. Sa bahay ka umuwi. Dahil kung hindi, ikukulong kita at hindi mo makikita mommy mo. Pagbabanta nito sa anak. Opo. Sagot naman ni Joyce. Nang makaalis sa magjuhin ay naiwan si Joyce na nakatulala habang nakatingin sa kanyang mommy. Oh, mahal na mahal po kita. Gumising ka na po. Kailangan kita sa tabi ko. Umiiyak na kausap ni Joyce sa kanyang ina. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, nagising na talaga si Laura at naririnig niya ang kanyang anak. Naawa siya pero kailangan niya magpagaling pa para magkaroon siya ng lakas na matulungan ng kanyang anak. Narinig din niya ang lahat ng pag-uusap ng mga ito kanina kaya mas lalong ayaw ni Laura na ipaalam na gising na siya dahil kaagad na ipapakasal ang kanyang anak. Nasasaktan siya tuwing kinakausap siya ng kanyang anak. Gustuin man niyang yakapin ito pero mas pinipili niya magpanggap pa rin para sa kinabukasan ng kanyang anak. Alam niya na kayamanan lamang niya ang nais ng sakib niyang asawa. Mommy, handa na po ako magpakasal basta gumaling ka lang. Siguro kailangan ko nang tanggapin ang kapalaran ko. Ang ikasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Papanindigan ko ang mga sinabi ko kanina. Wala naman na po ako magagawa pa. Kausap pa rin ni Joy sa kanyang ina. Samantala, sunod-sunod ang ginawang pagtungga ni Tristan sa bote ng alak. Kasalukuyan itong nasa kondo niya. Galit na galit siya. Ang buong akala niya maayos na sila ng dalaga pero bigla na lang ito magpapakasal. Alam niya na may mali siya dahil hinayaan niyang halikan siya ni Jessica pero nagulat lang din si Tristan sa bilis ng pangyayari. Flashback. Katatapos lang maligo ni Tristan, narinig niyang may nag-doorbell kaya kaagad siya lumabas para silipin kung sino ang tao sa labas. Hi,
Pati ni Jessica at kaagad siyang hinalikan nito sa labi. Nagulat siya kaya itinulak niya ito kasabay noon. Nakita niya ang papalayong si Joyce. Bakit mo ginawa yun? Nainis na tanong nito sa babae. Sorry, hindi ko sinasad... Don't do that again. Sabi niya sa babae at pumasok na siya sa salid niya para magbihis. Paglabas na Tristan ay kaagad na tumayo si Jessica sa couch at mukha ito nagmamadali. Tristan, I need to go to the hospital. Nandun na daw ang pinsan ko. Paalam ni Jessica sa binata. Sasama ko, pupunta din ako sa pinsan ko. At sabay na pumunta sa ospital ang dalawa. Pagpasok nila ni Tristan ay parang nais niyang yakapin ng babae dahil umiiyak ito. Palagi na lang kasi itong umiiyak. Naawa lang siya at wala iyong ibang dahilan. Tanging awa lang, kaya nga niya ito tinutulungan. Pero hindi niya inaasahan na papayag ito kaagad na magpakasal kay Joseph. Akala ko ba ayaw mo magpakasal doon? Pero bakit? Wala sa sariling bulalas ni Tristan. Nagpakalasing siya hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay maaga pa rin pumasok si Joyce Ann sa kanyang trabaho. Puyat siya at matamlay ang pakiramdam niya. Hinayaan siya ng kanyang daddy. Una niyang nakita si Tristan pero hindi niya ito pinansin. Nilagpasan niya lang ito. Hindi nakaligtas ang pagpatak ng kanyang mga luha pero kaagad din niya itong pinunasan. Siguro'y kailangan niyang kalimutan ang binata. Okay ka lang ba, Joyce? Tanong sa kanya ni Trina. Okay lang ako, sisi. Sagot naman niya sa kaibigan. Mukha kang pagod? May nangyari ba? Wala ka kagabi sa event? Nagtatakang tanong ni Trina sa kanyang kaibigan. Binisita ko kasi ang mom ko sa ospital. Sorry ha, pero okay lang talaga ako. Basta kapag kailangan mo kami, nandito lang kami. Kapag handa mo nang sabihin sa amin ay makikinig kami sa'yo. Thank you, sisi. Nakangiting sabi ni Joyce sa kanyang kaibigan. Para kay Joyce Ann ay mas mabuti nang walang alam ang mga ito. Alam kasi niya na may mga problema din ang mga ito at ayaw niyang dagdagan pa ng problema niya. Buong araw na naging abala sa pagtatrabaho ang dalaga. Pagsapit ng uwian ay dumiretso ito papunta sa ospital para bisitahin ang kanyang mommy. Hi mom, kumusta po? Kakagaling ko lang po sa work. Hindi pa ba sumasakit ang likod niyo? Gumising ka na po. Kausap ni Joy sa kanyang mommy. Nasasaktan siya na nakikita ang kanyang mommy na nasa ganitong kalagayan pero wala naman siyang magawa. Lumipas sa mga araw ay naging tahanan na niya ang ospital. Malapit ng eleksyon at kapag hindi pa gumising ang mommy mo, kailangan mo nang pakasalan si Joseph. Sambit ng daddy niya sa kanya. Alam ko po yun, daddy. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo pero sana po iisipin niyo rin po si mommy. Mabuti naman kung ganoon. Pero ano ba magagawa ko kung ayaw pang gumising ng mommy mo? Saan dito bago lumabas ng silida? Naiwan si Joyce Ann kasama si Jessica. Magpapakasal ka din naman pala. Masyado mo lang pinahihirapan ang sarili mo. Huwag ka mag-alala, masarap naman magiging asawa mo. Pero mas masarap pa rin sa Tristan ko. Nakangising sabi nito bago lumabas. Hindi maiwasan ni Joyce na masaktan, pero ano nga ba ang asahan nito kay Tristan? Sa taglay na kagandahan ni Jessica, hindi malabong sunggaban ito ni Tristan. Naghalikan na nga sila kaya malabong hindi sila mag-sex. Matagal na itong babaero at ang lahat ng nangyari sa kanila ay laro lang. Umiiyak ito dahil minahal niya kaagad ang binata. Natatakot siya dahil paano kung mahalin ni Tristan ang pinsan niya. Ano magiging buhay niya sa kamay ni Joseph kapag kasal na sila? Joyce Ann, hindi ka ba lalabas dyan? Kanina pa naghihintay sa baba si Joseph. Alam ko, gising ka. Sigaw ni Jessica sa labas ng pintuan niya. Tinatamad at walang ganang lumabas sa kanyang silid si Joyce. Lalo nang nalaman niya na pumunta pa si Joseph ngayon. Hinayaan lang niya ito at nagkunwari siyang tulog. Hindi niya nais na makita ito. Habang nasa labas ng pintuan ay nagagalit na si Jessica. Akmang aalis na ito nang biglang dumating si Arthur. Ano nangyayari? Tanong nito sa kanyang pamangkin. Kasi kanina ko pa siya tinatawag pero hindi niya ako pinapansin. Kanina pa naghihintay sa kanya si Joseph. Sumbong ni Jessica sa kanyang tsuhin at halata na naiinis na ito. Jason, buksan mo to! Utos ni Arthur sa kanyang anak. Huwag mong hintayin na magalit pa ako. Buksan mo na! Napabangong bigla si Joyce nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Kaagad siyang naglakad papunta sa pintuan at binuksan ito. Isang malutong na sampal ang sumalubong sa kanya sa paglabas niya. Napahawak siya sa kanyang pisngi.
Nang tumingin siya sa kanyang amay, nakita niya ang galit sa mga mata nito. Kanina ka pa tinatawag pero hindi ka lumalabas. Nakakaya kay Joseph na pinaghihintay mo. Galit na asik ni Arthur sa kanyang anak. Sorry po, Daddy. Magbibihis lang po ako. Wag na, dahil magtatagal ka pa. Mas lalo nakakaya na hintayin ka pa niya. Naiinis na Saad dito sa kanyang anak. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil hinila na siya ng kanyang daddy pababa sa living room. Ayaw niya sana na nakashort lang na humarap sa lalaki dahil alam niya na babaero ito at manyak. Umayos ka. Huwag mo ako ipapahiya dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Galit na asik sa kanya ng kanyang ama. Opo. Mahinang sagot ni Joyce Ann sa kanyang daddy. Naging masunurin na lang siya dahil alam niya na sasaktan siya ulit kapag sumuway siya dito. Iho, pasensya ka na. Kagigising lang ng anak ko. Hingin pa umanhin ni Arthur sa binata. Hi babe, nastorbo ko yata ang tulog mo. Nakangiting sabi pa ni Joseph sa kanya. Hi, mahinang sabi naman ni Joyce Ann. Napilitan siyang umiti dahil kapag hindi niya itong initian ay baka makatikim na naman siya ng sampal mula sa kanyang ama. For you babe. Saad na lalaki sabay abot ng bulaklak. Thank you. Anak, ikaw na muna bahala sa fiancé mo. Iho, maiwan ko na muna kayo. Sabi ni Arthur. Thank you, Tito. Nakangiting sabi ni Joseph sa matanda. Just call me Daddy. Magiging pamilya tayo soon. Sabi pa ng matanda sa binata. Okay, Dad. Pwede ko bang i-date ang fiancé ko tonight? Bigla ay nagpaalam ito sa ama ni Joyce Ann. Of course, Iho. Mas maganda na mag-date kayo. Diba, anak? Tanong nito kay Joyce. Oo naman. Kung yan ang gusto mo. Napipilitang sagot ni Joyce. Thank you, babe. Masayang sabi ni Joseph. Kahit na ayaw ni Joyce Ann, wala naman siyang magagawa. Masasaktan at masasaktan lang siya kapag tumanggi o sumuway siya. Hindi naman nagtagal si Joseph at umalis din dito kaagad. Babalik na lang daw ito mamayang gabi para sa kanilang date. Habang paakyat si Joyce papunta sa kanyang silid ay nakasalubong nito si Cheska at suot na naman ang damit niya. Biglang uminit ang ulo niya kaya kinumpronta niya ito. Wala ka bang sariling damit? Bakit damit ko na lang palagang gusto mo? Lahat na yata ng damit ko na isuot mo na. Naiinis na tanong niya kay Cheska. Gusto ko. Bakit ba ang damot mo? Saka mas bagay naman ito sa akin. Mataray pa na sagot dito sa dalaga. Kapal din talaga ng mukha mo, no? Kasing kapal ng makeup mo. Naiinis na bulalas niya kay Cheska. Anong sabi mo? Lumalaban ka na ngayon, ha? Akmang sasampalin ni Cheska ang dalaga ngunit mabilis itong nasa lag ni Joyce. Ang tingin mo ba talaga sa akin ay mahina ako? Subukan mo ako saktan. Sinasabi ko sa'yo, pinay ka mamaya. Pananakot niya sa babae. Humanda ka sa akin. Kung hindi na naghihintay sa akin si Tristan, papatulan talaga kita, puwisit ka. Sigaw nito bago bumaba sa hagdan. Nasaktan si Joyce sa kanyang narinig pero ano nga bang magagawa niya? Wala siyang magagawa kung nagkakababutihan na ang dalawa. Umakyat na lang siya sa kanyang silid at nag-ayos ng kanyang sarili. Isang simpleng bestida ang kanyang napili. Ito na ulit ang buhay mo at kailangan mong sumunod. Balik ka sa dating si Joyce. Ang Joyce na sunod-sunuran. Kausap niya sa kanyang sarili sa salamin. Alas 7 ng gabi dumating si Joseph. Namangha ito sa simpleng ayos ng dalaga. Lumapit siya at manghahalikan niya ito pero umiwas si Joyce. Sorry, pero hindi pa ako ready. Mahinang sabi niya sa lalaki. I understand. Come on. Peking ngiti ni Joseph pero sa loob niya ay nais nitong halikan ng dalaga. Pinigilan niya ang kanyang sarili dahil baka magalit ito sa kanya o matakot at tumakas na naman. Hanggat kaya niyang intindihin ito ay gagawin niya. Naging tahimik ang biyahe ng mga ito. Wala namang interes si Joyce na makapag-usap sa binata. Alam din niya na pinagnanasaan siya dito. Pasimple kasi nitong nilalagay ang kamay nito sa kanyang legs. Kagad niya itong tinatanggal. Pumasok sila sa isang sosyal na restaurant. Naiilang man ay hinayaan niyang hawakan ni Joseph ang kanyang bewang. Hindi na nagprotesta si Joyce Ann dahil wala din naman siyang magagawa. Sinamahan sila ng waiter at dinala sa magiging table nila. What's your order, babe? Tanong ni Joseph sa dalaga. Namili naman si Joyce at sinabi niya ang nais niyang kainin. Habang naghihintay sa kanilang pagkain ay nagpaalam si Joseph na pupunta lang sa banyo. Hinayaan naman niya ito. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa social media. Dumating na ang pagkain nila pero wala pa rin si Joseph. Napabuntong hininga na lang siya dahil ang tagal naman itong bumalik.
Inip na siya at mas nais pa niyang umalis para puntahan ang kanyang mommy. Samantala, sa isang banyo, sa restaurant ay pinapaligaya si Joseph ng isang babae. Pagpasok pa lang nila ni Joyce ay napansin na niya kaagad ang isang babae. Alam niya ang uri ng tingin nito kaya kaagad siya nagpaalam sa kanyang fiancé. Sa totoo lang ay nag-iinit siya kay Joyce pero ramdam niya na mailap ito sa kanya kaya ibinuhos niya sa babae ang lahat ng gigil niya sa dalaga. Nang makaraos ay kaagad itong inayos ang sarili at bumalik sa table nila ni Joyce na para bang walang nangyari sa loob ng banyo. Nakita niyang mukhang naiinip na ang dalaga kaya kaagad silang kumain. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga ay lalo siyang natatakam dito. Napaka-inosente ng mukha nito. Ini-imagine niya ang magandang mukha nito habang nakikipag-sex sa kanya. Bumalik lang siya sa kanyang wisyo nang marinig ang boss ng babae na palagi niyang ginagamit. "Hi Joseph, dito pala kayo nag-date ng pinsan ko?" Biglang dumating si Jessica. Hindi ito nag-iisa dahil kasama nito si Tristan. Kaagad namang umiwas ng tingin si Joy sa binata. "Nag-date lang kami ng fiancé ko." Sagot ni Joseph sabay hawak sa kamay ng dalaga. "Kami rin, nag-date din kami ng boyfriend ko." Malawak ang ngiti na sabi ni Jessica. Hindi naman iyon inaasahan ni Joyce. Nagpaalam na ang dalawa at pumunta sa kabilang table. Parang hindi niya kayang lunukin ang kinakain niya dahil sa narinig niya. Kung sa bagay pareho pala ang mga ito kaya bagay sila. Yun ang nasa isipan niya. Nagpaalam siya kay Joseph na pupunta lang sa restroom dahil biglang sumakit ang tiyan niya. "Samahan na kita babe." "Wag na, dito ka na lang. Masakit ko sa tiyan ko." Pagdadahilan niya sa lalaki. "Okay, fine. If you need anything, just call me." Ngumiti lang siya sa lalaki. Mabilis siyang pumasok sa loob ng banyo at sa totoo niyan ay nais lamang niyang magkulong dahil pakiramdam niya hindi siya makahinga kapag nasa paligid si Tristan. Pilit niya kasi itong iniiwasan, lalo na ngayon nakasintahan na ito ng kanyang pinsan. Mas makabubuti din na iwasan niya ito dahil ikakasal na siya. Kahit hindi niya mahal si Joseph ay naisip niya na baka matutunan din niya itong mahalin. "Joyce, let's talk. Alam ko na nandyan ka." Nabigla siya dahil narinig niya ang boses ni Tristan na nasa labas ng pintuan. Binuksan niya ang pinto pero bigla itong pumasok. "Anong Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na tapusin ang sasabihin niya dahil siniil na ni Tristan ang kanyang labi. Nagulat si Joyce at hindi niya ito inaasahan. Pumatak ang luha sa mga mata niya at kaagad niyang itinulak si Tristan. "Ano bang ginagawa mo?" Umiiyak na tanong niya sa binata. "I miss you." Puno ng sensibilidad na sabi ni Tristan sa kanya. "Bakit mo ako hinalikan? Boyfriend ka ng pinsan ko at nasa labas lang ang fiancé ko. Sana huwag mo na itong gagawin ulit." Lakas loob na sabi niya sa binata habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Akman lalabas na si Joyce nang biglang nagsalita si Tristan. "Magpapakasal ka ba talaga sa kanya?" Tanong nito sa dalaga gamit ang malungkot na boses. "Oo, wala din naman ako magagawa. Saka matututunan ko rin naman siyang Nagulat siya dahil bigla siyang niyakap ni Tristan. Napapikit na lang siya sa ginawa nito. Maraming tanong ang nasa isipan ni Joyce pero ni isa'y wala siyang naisatinig sa binata. "Huwag kang magpakasal sa kanya." Bulong nito sa kanyang tenga. "Huwag mo din akong paglaruan. Mas bigyan mo ng atensyon ng pinsan ko dahil siya naman talaga ang kasintahan mo. Ayoko na makipaglaro sa'yo, Tristan. Kaya tigilan mo na ako." Sabi niya bago siya lumabas ng banyo. Pagkatapos na nangyari sa restaurant ay hindi na nakita pang muli ni Joyce sa Tristan. Kahit sa opisina ay hindi na ito pumupunta. Aaminin niya na nami-miss niya ito. Naisip din niya na baka masaya ito sa piling ni Jessica. Naisip niya pa lang ito ay nasasaktan na naman siya. Bumalik siya sa dating Joyce. Ang dating tahimik at puno ng kalungkutan. Palagi din siyang pumupunta sa kanyang mommy. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito gumigising. Maagang umuwi si Joyce at dumaan muna siya sa bookstore para bumili ng kailangan niya sa trabaho. Paglabas niya ay nakita niyang nasa isang restaurant si Jessica at kasama nito si Tristan. Agad na umiwas ng tingin si Joyce dahil tama siya. Mukhang masaya na ito sa piling ng pinsan niya. Nawala na siya ng ganang mag-ikot kaya umuwi na lang siya. Nawawala na siya ng pag-asa. Isang buwan na lang ang ibinigay na palugit ni Joseph sa kanya. "Bakit ngayon ka lang?" Tanong ng daddy niya sa kanya. "May binili lang ho ako." Sagot niya sa ama dahil halatang galit na naman ito. "Magbihis ka na dahil dito magdi-dinner ang fiancé mo dito. Mas okay na maging mabuti ka sa kanya." Saad nito bago siya iniwan.
Napabuntong hininga na lang si Joyce dahil palagi nang pumupunta si Joseph sa kanilang bahay. Kahit na nasasakal na siya ay pinipilit niyang sumunod sa kanyang daddy. Kung babalaki naman niyang umalis, ulit ay hindi na niya kaya. Paano ng mommy niya? Sino mag-aalaga dito? Alam naman niyang hindi niya maaasahan si Jessica. Hindi mo na lumabas si Joyce dahil mas gusto niya magpahuli. Ayaw niya makapag-usap sa lalaki. Nang tawagin siya na isa sa mga katulong ay kaagad na bumaba si Joyce. Umupo siya sa tabi ni Joseph. Hindi rin niya inaasahan na isasama ni Jessica ang boyfriend. Kagaya ng palagi niyang ginagawa, hindi niya ito sinulyapan. Ayaw niya dahil baka maiyak lang siya. Pagkatapos kumain ay tumambay siya sa bakanteng lote sa likod ng bahay nila. Humiga si Joyce damuhan at tumingin sa mga bituin. Binalikan niya ang alaala na kasama ang kanyang mommy. Hindi maiwasan ni Joyce na hindi umiyak. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Paano kung hindi siya umalis? Alam niya na kasalanan niya ang lahat. Mahal na mahal niya ang kanyang mommy. Naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang lahat ng ginawa ng mommy niya para protektahan siya laban sa daddy niya. Are you okay? Nagulat si Joyce dahil biglang dumating ang binata. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya kay Tristan. Nagpapahangin. Baka hanapin ka na doon ng girlfriend mo. Saan niya sa binata? Hayaan mo siya. Namimiss na kita, Joyce. Biglang pahayag nito sa dalaga. Maging masaya na lang tayo sa buhay natin, Tristan. Sa totoo lang, bagay kayong dalawa ni Jessica. Malungkot na sambit ni Joyce kahit na nadudurog siya sa loob. Pero ikaw ang gusto ko. Sagot niya na ikinabigla ni Joyce. Naku, gusto mo? Hindi makapaniwala si Joyce sa kanyang narinig. I like you so much. I never courted Jessica. Gawa-gawa lang niya mga sinasabi niya. Hindi ko siya girlfriend. Paliwanag ni Tristan sa dalaga. Hindi na niya kaya ang pagbabaliwala sa kanya ni Joyce. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Kaya kahit ayaw niya at naiirita siya kay Jessica ay pinilit niya itong pakasamahan para makita lang niya ang dalaga. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Kinabig ni Tristan ang dalaga, tinalikan niya ito sa labi. Nais niyang iparating na seryoso siya at talagang gusto niya ang dalaga. Nagulat man si Joyce ay kaagad din niyang tinugon ang halik ng binata. Hindi siya makapaniwala na gusto siya nito. Parang tumalo ng puso niya sa sobrang saya. Sobrang namisting niya ang labi ng lalaki. Naging malalim ang naging halikan nila at naging mapusok. Pinipilit nilang pigilan ang ungol nila dahil baka may makarinig. Dinaganan ni Tristan ang dalaga. Napakalambot at napakasarap ng labi ng dalaga. Palagi niya itong hinahanap-hanap at ngayon na natikman niya ito ulit ay hindi na niya kaya pang pigilan ang kanyang sarili. Nawala na ito ng pakialam kung nasaan man sila ngayon. I want you, Joyce. I want you so bad. Bulong niya sa tanga ng dalaga. Baka may makakita sa atin dito. Pigil ni Joyce kay Tristan. Natatakot siyang may makakita sa kanila kahit na madilim ang buong paligid. Just give me 5 minutes, hon. Sabi nito kaya napangiti naman ang dalaga. Hindi na nagawang sumagot ni Joyce dahil nalulunod na siya sa sarap na ipinapalasap sa kanya ni Tristan. Hindi naman mapakali si Joyce. Natatakot siya na baka mahuli sila ng mga ito. Pero hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. At doon nga sa may damuhan ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na tagpo. Thank you, hon. See you later. Don't lock your door, okay? Ito ka matutulog? Hindi makapaniwalang tanong ni Joyce sa binata. Yeah, just wait for me. Papasok na ako. Paalam nito sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Joyce sa nangyari sa kanila ni Tristan. Hindi niya akalain na kaya nilang gawin iyon sa damuhan. Hindi naman niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Kagad niyang inayos ang sarili. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silida. Nagbabad siya sa bathtub at sinigurado niya na mabango siya pagpasok ni Tristan mamaya. Panay ang tingin ni Joyce sa oras dahil hindi siya makatulog pero alauna na at hindi pa rin pumapasok si Tristan. Inaantok na ang dalaga kaya natulog na ito pero nagising na lang siya na may umaangkin na sa kanya. Napangiti naman siya dahil nandito na ang binata at pinagsaluhan nila ang isang mainit na tagpo. Kinabukasan ay umalis siya kasama si Joseph. Pupuntahan nila ang designer na gagawa ng kanyang gown. Kahit na masakit ang katawan niya ay pinilit niyang kumilos ng normal. You're so gorgeous, babe. Nakangiting papuri ni Joseph sa kanyang fiancé. Thank you. Mahinang anas ni Joyce.
Ang dami nilang ginawa ngayon dahil malapit na ang wedding nila. Sumunod nilang pinuntahan ay food tasting. Wala namang nagawa si Joyce kundi ang sumang-ayon sa mga gusto ni Joseph. Lumipas pa ang mga araw at palapit na ng palapit ang magiging kasal nila. Nag-vibrate ang phone niya kaya sinilip niya ito. Napangiti siya dahil sa Tristan pala ang nag-text. Simula noong gabi na may nangyari sa kanila ay palagi na niyang palihim na kinatatagpo sa Tristan. Naging lihim niya itong boyfriend. Alam niya na magagalit ang daddy niya kapag nalaman nito na may karelasyon siya sa iba. Hindi niya kayang pigilan ang damdamin niya. Mahal niya ang lalaki at ang kasal na magaganap ay napilitan lang siya.